Actually, si Barbanam, nagulat ako. Sabi ni Barbanam, maraming impluensya. Pero kailangan natin Holy Ghost na impluensya. Tapos sabi ni Barbanam, si Kristo tao, kaya tinatawag na ghost. Aba, yan yung paliwanag natin dati, di ba? Na tinawag na ghost. Sabi niya, ayun nga, tao si Kristo, kaya ghost yung spirit niya, yung kaluluwa niya. Ghost. So, hindi man dahil kay Barbanam naniwala tayo sa ghost, no? Ang Bible mismo, sabi ng mga disipulo, nagmulto si Jesus Christ. Sabi ni Kristo, the Spirit, ang turo kasi ng karamihan ng Kristiyano, sama saksi ni Jehovah, walang multo, puro demonyo lang yan. Kaya nasa paksa ng demonology. Kung titignan nyo yung deception, may Ghost of Samuel, no? Ghost of Christ. Ilang beses nila binanggit yung ghost sa Bible? Kay Christ, naalala ko 2. Kay Samuel, 1. Nung sinagot pa ni Kristo, a spirit does not have flesh and bones, hindi tutol si Kristo na may multo. Nung si Samuel nailabas mula sa patay, yung kaluluwa niya, multo na yun. Kasi sabi ng Bible, si Samuel mismo yun. Yung ibang Kristiyano lang nagsabi, hindi si Samuel yun, mukha lang si Samuel yan. Diba? So, may kaluluwa ba yung tao? May espiritu ba sila pag namatay ang katawan? Meron. Pwede bang makita? Pwede ring makita. Diba? Hindi naman tinutulan ni Kristo, nor there's no such thing. Tinatingan pa nga ni Kristo, sabi niya, a spirit has no flesh and bones. So, posibleng makakita nga sila ng multo. Okay? O, sige. Paano kung halimbawa, nagpakita sa iyo yung namatay na kapatiran mo, anong ibig sabihin nun? Pwede yan magkaroon ng mensahe. Pero Francis, niyakap mo pa. Tapos biglang nawala. Hindi, katulad ng panaginip yan tsaka transfiguration. Sister Balen, yung pag meron kayong nakitang multo, kinausap pa kayo, niyakap pa kayo, ituring nyo katulad ng transfiguration yan. Yan ay pangitain. Si Barbanam na naginip. Ay, hindi. Pangitain ng Berpasistino sa nanaginip o nakakita? Pinapano sa kanya? Kahit na hawakan mo pa eh. Katulad din ng alien abduction yan eh. Kala mo may UFO alien eh. Nakaano siya eh, nag-side view. Nakaputi kaya siya, Brother Francis? Hindi, siyempre, hindi ko rin winawala yung turo ng ibang Kristiyano na yung demonyo nagpapanggap. Doon sa church namin sa Binondo, merong ganyan. Ang tawag niyan, doppelganger o double ganger. Ibig sabihin, may ka-double ka, pero kinopya lang yung itsura mo. Yung itsura ng tao. May Japanese na pelikula, yung doppelganger. Kamukha, pero masama. Mapatay. Meron ding bagong pelikula yung America na As ang pero title. Pero masama, may mabuti din. May kamukha siya pero pumapatay, no? So, pwede yan doon paliwanag ng Kristiyano na yan ay mga demonyo yan, mga demonyo. Linawin ko lang. Kung sinabi mo may nagpapakitang demonyo, lalong mayroon din mga anak ng Diyos sa Diyos. Meron nga. Mababasa mo sa Mateo yan eh. Kahit resurrected na eh, nakita pa eh. So ganito, pwede ka makakita ng multo, pwede ka makakita ng demonyo. Okay? Ngayon, kunwari sabi ni Mr. Balen, niyakap ka, kinausap ka, hayaan mo lang yan. Kasi ang importante, hindi ka kumukonsulta dyan. Nagbigay siya ng mensahe sa'yo. Niyakap ka. Tama naman. Hindi pa natin makilala kung sa demonyo yon.
hindi nga dapat ay absolute diyan. Kung yan ay makatulong, tulong, pero hindi ka nagkukonsulta. Hindi ka katulad ng mga pagano na espiritista na tinatanong mo na sila. Huwag mo sila tanungin. Pwedeng Pinabayaan lang. Pabayaan mo sila magbigay mensahe, wala kang tinatanong, di ba? Bigyan ko kayo halimbawa. Okay. Yung, paano ba yung bundok ng sa Tagalog yung Transfiguration? Pare Francis. Paano kung kapatiran na namatay? Yung nagpakita. Kahit kapatiran pa yan. Okay. Katulad ng kamag-anak mo rin. May mensahe, merong walang mensahe. Pabayaan mo lang. Kung may mensahe, titimbangin mo pa yan. No? Magkonsulta kayo sa hukom. Kasi agree, Pare Francis. Ano sa'yo mo? Agree daw siya, agree. Okay. So, pakinggan nyo to, alam nyo yung Mount of Transfiguration? Ano sa Tagalog yan? Pagbabagong anyo? Babagong anyo ba yun? Hindi, tinatanong ko lang kayo ano sa Tagalog. Buksan nyo nga sa Matthew 7. Kasi alam. Ano sa Tagalog yung Transfiguration? Sa akin, pagbabagong anyo Ano sa Tagalog nyo? Pakicheck naman, Pakicheck para may interaction tayo. Pagbabagong anyo. Sige, salamat. Yung pagbabagong anyo, parang pangitain din yan. Parang nakakita ka rin ng multo. Actually, hindi nangyayari yan. Gusto nila gawan sila ng tabernakulo, di ba, tolda? Ibig sabihin, gusto nila kausapin. Yan ang mali. Pero, hindi pinansin ni Kristo. Hindi sila kinausap ng pangitain na yon. Kung kinausap niya, parang nakikipag-usap kayo sa alien. Alien, UFO, extraterrestrial, no? Tapos magbibigay siya ng maling mensahe. Yung advanced pangitain, yung panaginip, at yung literal mo nakita, iisa lang yan. Pangitain yan, at dapat hindi kayo padala dyan. Pwede kayo makasagap, pero hindi kayo pwedeng magtanong. Ano yung difference between multo at glorified body? Ang glorified body may katawan ka talaga. Yung multo, walang katawan, naghihintay pa sa impyerno. Diba? Naghihintay pa sa impyerno na yung banal, rest in peace. Kasi Samuel, sabi na disturbo Aming pangitain. Pero tayo may pwede body. magkaroon ng pangitain. Nakasulat naman sa Acts chapter 2. Keynote ni Pedro kay Joel. Diba? Ano mo masasabi na may napoposes ka kung halimbawa regular attendees ka naman sa kapaladasal ka? Merong possession na yung letter A. Ano yung letter A dito sa outline natin? Yung hindi mo kontrolado yung sarili mo. Mostly mga hindi Kristiyano o yung Kristiyanong hindi sobrang hilaw niyan. Yung kandidato para ma-possess yung mga young people na malayo talaga sa salita, yung tumigas na yung puso. So, pero hindi pa lahat ma-possess kasi pag nag-possess baka magsisi yung hanapin ng Diyos. Nakakatulong yung possession na kung saan maging maging karoon ng teachable spirit. Kasi para sakit din yan Parang napalo rin kayo. Pag napalo kayo, mabait kayo, di ba? Ayon ng Diyos na magpakumbaba kayo, maghanap kayo ng maging mabait kayo. Yung mag-hunger kayo sa salita. Gusto ng Diyos, ng Diablo pala. Ayaw ng Diablo na mag-hunger kayo sa salita. Kaya merong sa inyo hindi pinopossess. Kahit na sobrang lukewarm na, para madaya kayo hanggang tribulation period na kayo ipopossess. So, pinahintulutan ng Diyos yung possession para merong maghanap talaga sa Diyos. Okay? So, katulad yung Gadara demon, no? Meron ding pelikula, Emily Rose, Pero Katoliko version yan. Pinahintulutan ka maghirap para hanapin nila yung Diyos kasi nakakalipot na sila sa Diyos. Yan. So, may konting katotohanan yung pelikula na yan. So,
pwede bang maposes ang Kristiyano? Yung Kristyanuhan. Kasi, Kristiyano siya, di pwede siya maging kaibigan ng anak ko. Kahit may patago. LCM. So, yung ganyan, hindi totoong Kristiyano yan. Ano yung Kristiyano, by the way, makinig kayo, hindi lahat ng taong walang salita napoposes. Sinasadya talagang diablo hindi iposes para madaya lalo yung tao na okay lang siya. Marami sa atin, hindi napoposes kasi gusto iparamdam ng diablo na okay lang kayo. Huwag niyo hanapin yung salita. Huwag kayo magkonsulta sa hukom. Huwag na kayo magpa-Bible study, no? Magliwaliw pa kayo, sige. Kaya binibigyan niyo kayo ng pera at magandang buhay. Channel 2. Ayan. So, pero yung tanong, pwede ba maposes ang Kristiyano? Kung sobrang babaw ng Kristiyano, pwede. Okay? So, pinapahintulutan ng Diyos para hanapin nila yung Diyos. Pag possess ka, hindi mo kontrolado yung sarili mo. Yan yung letter A dito, Yan yung letter A dito. Ano ba yung pinapakita ni Sister Ami? Okay. Okay lang yan. So, kung kaya nyo pakita yung tatlo rito, no? Pero kailangan ko yung outline. Ang letter A, possess ka, hindi mo kakontrolado. Ang letter B, sakit yan. Sa turo ni Barbanam, may sa demonyo din yung mga sakit. Pero ang problema, ganito Kailangan malalim tayo, Alam niyo ba yung sakit ginagamit din ng Diyos para makalapit ka sa Diyos, para maging humble ka? Nangyari kay Pablo yan. Binigyan siya ng tinik sa laman para maging humble siya. Pag kayo nagkasakit, madali kayo turuan ni Bible study, Sharon. Siguro wala sigurong tao, nagka-dengue ang anak, tapos magmamalaki pa. Hindi ko kailangan sumunod dyan. Parang Diyos ka. Hindi, nagpapakumbaba ka kasi kailangan mo yung Diyos. Di ba? So, nung panahon ni Barbanam, ang mensahe niya, yung sakit galing sa diablo, nagkaroon tuloy ng mga Pentecostal churches today, mga first wave, second wave, third wave, saliksikin nyo na lang yan. Healing ministry, no? Faith healing movement. Parang ang kalooban ng Diyos, laging gumaling. Laging gumaling. Alam mo ba, ginagamit din ng Diyos ang sakit. So, pag meron pinagaling si Kristo, may pinagaling ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ni Barbanam at natin. Ano lang yan, foreshadow yan ng resurrection, yung tunay na kagalingan. Kasi meron tayong letter C yung demonology na may pandaraya. Pag gumagaling ang sakit mo, medyo nadadaya ka na, yan na yung yan na yung hinahabol mo. Yan ang mensahe ng ibang churches. Yung Jesus Miracle Crusade, galing si Dalaga dyan. Yan ang pinaka-mensahe nila. Pero partial na mensahe yan. Parang prosperity gospel. Gusto ba ng Diyos yumaman ka? Hindi all the time. Hindi all the time. Depende. Sinabi nga ng Bible, huwag mo ko payamanin ng sobra. Baka makalimutan kita. Dito pa lang, hindi pa kayo sobrang yaman, nalilimutan na. How much more yung sumobra pa yung yaman, di ba? So, ganun din yung sakit. Gusto ng Diyos, gumaling ka. Pero merong ibang pinahintulutan ng Diyos kasi paalala yan, connection yan, yung kamatayan ng tao, yung sakit. Paalala ng Diyos yan doon na hanapin mo yung resurrection, hanapin mo yung salita niya, hanapin yung pangako niya, yung eternal life. Huwag mo hanapin yung pansamantala. Yung walang sakit, yan ang problema ngayon. Nalimutan na nila yung Diyos. Puro lang sila pasyal, kain sa labas, no? Walang sharing. Hindi nag-a-assert sa anak. Siguro, sabi ko, assert kayo ngayon. Hindi pa kayo alarmado na pipilitin nyo yung anak nyo, parang emergency. Hindi pa kayo alarmado dahil tingin nyo okay ang anak nyo. Pero pag nasa ospital yan, mamimilipit ka ng kamay para sumunod lang sila. Di ba? Kahit si Yuri, mapipilipit mo yung kamay.
Kasi na-hospital na, may accident, may sunog na ganyan. Hindi pwede yung ayoko. Walang ganun. Mag-a-assert talaga kayo. So ito pinapakita ko, bago pa mangyari yung literal na sakuna, magkaroon kayong advanced vision o revelation. Ngayon pala, mag-assert na kayo. So pag hindi pa kayo maka-assert, kahit alam ng isip nyo, pero yung laman nyo, nasa duyan pa. Pag sa duyan, walang nararamdang alarma. Yan yung Satan's Eden eh. Yan yung deception, yan yung letter C. Hindi ko naman kailangan gawin to. Okay naman yung anak ko, okay naman yung apo ko. Diba? Kailangan ma-alarma kayo kung hindi nyo pa sila nautusan gumawa ng tanong. Hindi pa kayo nag-assert. Okay, kailangan ma-alarma kayo. Yung duyan na okay lahat, yan ang kaaway. Okay? Brother F, patanong pa po. Tungkol saan po yung libro Seek to Set the Captive Free? Tungkol daw sa Brother F yung yung book na He Came to Set the Captives Free. Tungkol sa demonology. Exciting yung libro kung nabasa nyo. Para matrain na rin siya paano magtingin sa dictionary na Tagalog. Pag ginawa niyan, gagaling siya. Yung homeschool niya. Pag binasa niyo yan, sana marami kayong picture niyan. Ano yan? Yung si Rebecca Brown, dating witch. Nagpatotoo siya sa buhay niya. Yan si Emmanuel Eni Amos. Meron din yan. Basahin niyo yung patotoo ng buhay nila. No? Emmanuel Eni Amos. Naging witch din yan eh. Si Emmanuel Eni Amos. Naging witch din yan. Si Rebecca Brown, naging witch din yan. Pero na-convert sa Kristyanismo. Pinapatotoo nila, may labanan talaga sa spirit world. Pinapapanood nyo sa TV yung mga iba-ibang hayop, yung mga iba-ibang nilalang, yung iba-ibang, yan ang pakita mo, Hoshimani, yung mga iba-ibang creatures, shapeshifters, yan. Yan yung kinikwento ni Rebecca Brown sa libro niya. Pero mayroon pa siya ibang libro na mas matindi pa yung labanan. Kunwari, yung bride ni Satan, nagselo sa isa pang bride ni Satan, parang bride ni Kibuli. Tapos, naglabanan sila, natalo yung isa, ganyan. So, yung nakikita niyo sa picture, ganyan. Yung nakikita niyo sa pelikula. So, yan ang kwento ni Rebecca Brown, yan din ang kwento ni Emmanuel Eni Amos. Minsan, gusto nilang isumpa yung isang Kristiyano, tumatalbog, bumabalik sa kanila yung sumpa. So, may kapangyarihan ng Kristiyano, no? Pero, yung sinabi ko kanina, ganito. Yan yung lantarang halata na demonyo. Merong hindi halata na demonyo na kailangan yung malaman. So, letter C yan eh. Kunwari, malusog ang anak nyo. Akala nyo wala siyang demonyo. Pero sa Bible may example yung malinis ang bahay. So, hindi nyo alam, walang laman sa loob. Mukha lang matino yung bata. Kailangan magising kayo kasi ang demonyo, ginagamit tong mga lantaran para maging decoy. Na isipin nyo, safe kayo, hindi ganyan ang anak ko. Pag ang anak nyo, walang barkadang ka-sharing, may demonyo na yan. Ano yung demonyo niya? Yung unang hulog ng tao, there's none that seeketh after God, no, not one. Pinanganak na tayong may demonyo sa laman natin. Pinanganak na tayong may demonyo sa espiritu at kaluluwa natin. Yung isip natin, hindi tayo hunger sa Word of God nung pinanganak tayo. So, pag hindi tayo naturuan, natural tayo lalaki na pwede kang mabait pero hindi mo hinahanap ang Diyos. Wala kang interes sa Diyos. Yan ang pinakamataas na demonyo. Kaya sana pag-aralan niyo yung outline. Balik mo yung outline, no? O yun. So, yung libro na tinanong ni Athena, He Came to Set the Captives Free. Sana basahin nyo.
pabasa nyo sa anak nyo. Hindi lang kay Athena, kay Andre, kay Yed. Lahat kayo. O kesa ang binabasa, Wattpad, telenovela, kung ano-ano pa. No, love stories, pocketbooks. Pag yung anak nyo hindi nagtatanong sa doktrina, yan ang kinakain nila. Hindi nyo lang alam. O kahit hindi, ano mang anya yan. Worldly music, PBB, ano ba? Kung ano-ano. Nalungkot ako, may kapatiran tayo. Excited siya kung sino nanalo sa PBB. Yan yung nagbibigay ng libangan sa buhay, saysay sa buhay. Nakakainip sa bahay. Oh. Kaya kayong mga magulang, hindi kayo marunong mag-offensive, mag-assert sa ano ipapagawa. Hindi nyo alam yan ang kinakain nila. Akala nyo okay lang yan? Yung mga games, mga pelikula, mga worldly music, mga barkadang sanlibutan. Oh. So, magising na kayo. Akala, ang demonolohiya may malalim. Yan yung deception. Nadaya kayo. Pag wala silang barkadang ka-sharing, iba yung nagbibigay ng saya sa buhay niya. Oh. Iba yung pagkain niya, spiritual na pagkain. Man shall not live by bread alone, but every word that comes from the mouth of God. So, hindi yan yung traditional, umattend ka lang ng linggo, makinig ka, okay na. Ganyan ang lahat ng traditional churches. So, ang tunay na binhi, ang tunay na born again, berean na siya. Hinahanap na niya, nagtatanong na siya. Sabi ko nga kay Dalagay, kung si Mima, si Yeye, hindi nila pinanood, o kaya hindi nila tinatanong si Dalaga, sumunod lang sila sa utos. Hindi ko sinabi masama yan, ha? Tama, sumunod sa utos ng tatay, gumawa ng tanong. Pero pag hindi pa yan naghahanap ng sagot sa tanong, kalahati lang yan. Utusan nyo muna, robot muna, palupit muna, uha bata. Pauha bata. Palupit muna. Ibig sabihin, i-report muna nila yung nasa video, yung na-record natin. Utusan nyo. O yung sinasabi ko tungkol kay Dalaga, kay Jerry, ganun din gawin nyo mga magulang. Utusan nyo ni anak nyo. Kahit tapos na to, utusan nyo sila manood at mag-report sa inyo. Huwag kayo kumpiyansa. Sana mag-alala kayo, no? Yan ang tunay na malalim na magulang. Yan ang tunay na pagmamahal na magulang. Puro bang hodyo? Purong hodyo ba yung 144,000? Nasagot na yan last week. Sana magtanong pa rin kayo sa 2A, Sana maranasan niyo mag 2A. Alam ko may marunong sumagot dyan eh. Pero for the sake dito, sagutin ko lang mabilis. Ang 144,000 ay hindi lang Hudyo, kung hindi buong Israel. Kasi ang Hudyo ay yun lang tribo ni Huda. Kaya Hudyo Huda. Ngayon, siguro pwede mo tawagin na yung Hudyo ay representative ng buong Israel nung nasa pagkabihag sila. So, para sa nakakaintindi, yung salitang Hudyo, bahagi ng Israel. O sila yung magiting, Zechariah 12, sila yung magiting na core group. Tinatawag natin core group sa loob ng Israel. Okay? Ano yung core group? Yung parang aktibo, yung parang Levita, parang pamilya ni Aaron. Ayan. Okay. Salamat sa tanong. Andre po to. Bakit nakaroon ng sakit yung mga tao nung nagkasala si Eva? Yan yung palo ng Diyos para hanapin nyo yung Diyos. Kasi pag walang palo, relax ngayon. Kahit hindi naman kayo sobrang yaman, nalimutan nyo yung maghigpit sa training. Hanapin yung salita niya. Nag-lukewarm tayo. Pag hindi pinalo ng Diyos yung sakit sa tao, sa katawan, kamatayan, sakit, yung dawagan.
hirap sa trabaho. Relax tayo. Pag hindi nyo naramdaman na, pag hindi naramdaman na anak mo na pinalo sila, wala lang, matigas ang ulo. Relax lang. Si Andre, dapat may repeat bulong kayo araw-araw. Hindi, malaki na si Andre eh. Dapat inuutusan nyo na yan, manood ng audio-video. Report sa inyo. Utusan, kahit wala sa bahay nyo, utusan nyo si Andre na doon sa kinakambal na singilin yan. Oh. Repeat bulong, repeat. Nakikinig to ng audio-video, Brother F. Ay, ibang Andre pala to. Sorry. Akala ko yung Andre ni Conching eh. Malaki na yun. Oh, malaki yan. So, sige. Okay lang kung pinadikta mo, pero sana, repeat bulong na lang muna dyan. Para, mali. Pero kung sarili sa puso niya yung tanong, patanong mo. Kahit bulol. Pero, kung hindi pa sa puso niya, huwag nyo muna idikta kasi dapat may repeat bulong na siya dyan. Nire-repeat bulong na siya ni Bunso. Okay, tanong bulong. Kung may tanong bulong lang, makaka-focus na yan. Bukas, tuloy-tuloy din dapat, no? Paano po natin malalaman na possess yung isang tao kung uma-attend naman siya lagi? So, naintindihan mo yung possess ng A, B, C. Yung C, may possess dyan. Pero hindi lang natin tinatawag na possess. Napansin mo minsan kumakalaban siya sa mensahe. Hindi lang isang kapatiran natin nangyari yan, ha? Marami ng kapatiran natin nangyari. Yung iba humiwalay na eh. Nagsarado na. Yung iba, kasama pa natin, pag nag-emosyon tayo, akala mo ba hindi yan diablo? Yung nagiging wala ka sa lugar, nag-emosyon ka, yung Nicolaita, possess yan, pero hindi halata. Pwedeng disente yan, pero mabait lang. Maamo, kung tignan mo, mapagpakumbaba. Pero hindi siya interesado hindi siya bereyan, no? Madaya. Yan yung mataas na klaseng possession. Hindi mo nga natin tinatawag na possession. Ginagamit natin yung term possession sa dapat deception na itim din. Yung ginagamit nga yung saltang possession sa sa halata. Yung naglalaway, yung may uhog na lumalabas, no? Tapos, binabalik na yung kuko niya. So, yung yung deception, may possession dyan na hindi mo halata. Paano mo nahalata? O ito ang batayan natin. Pag yung anak natin, hindi pa interesado sa salita, possessed pa yan. Lahat tayong pinanganak sa lupa, sabi ng Biblia, hindi natin hinahanap ang Diyos. Possessed tayo niyan. Ibig sabihin, ang alam natin, kamangmangan. Yung kamangmangan, possessed yan. Tapos sasadyain mo umiwas, di ba? Sinasadya mo yung kamangmangan, possessed yan. So meron ba tayong anak na umiiwas? O, tapos magulang, tinatamad pa yung magulang. Kumikilos ang kaaway sa laman mo para hindi mo matrain yung anak mo. Tinatamad, umiiwas. Hindi mo pa malimutan yung mga telenovela. Hindi mo pa malimutan yung mga libang sa sanlibutan. Kaya nire-reject mo yung training. Unti-untiin ka na nga training, ayaw mo pa. Walang pilitan. Doktrina ko, walang pilitan. Kung ano yung gusto ng tao, pagbigyan mo siya. Di ba? So, yung maling doktrina, may possession ba dyan? Meron. Pero hindi lang tinatawag na possession. Deception ang tawag. Ano yung maling doktrina? Yung maling pamantayan sa buhay. Ang doktrina ko, hindi ako pwede pilitin. Di ba? Tinanggap ko na si Kristo, kaya kung pwede, kung anong gusto kong gawin, pwede kong gawin. Hindi ako pwede pilitin. Di ba? Maling aral yan, daya yan. Yung ibang church na namimilit, hahawahan yung manggagawa natin. May nahawa na, umalis na eh. Uy, maling aral ni Brother F, namimilit ng tao. So, nagsarado tuloy. Pero sila namimilit, hindi nila sinasabi. Di ba? Double standard. Double standard. Meron silang pamimilit din, kabanalan, etc. Pero pag ako, hindi na pwede magsabi kung ano yung dapat gawin, gusto ng Diyos gawin natin. Kaya, nagsarado na karamihan sa hukom.
Kaya kung yung naniniwala pa sa hukom, medyo mahina ang laman. Medyo takot sa anak na mag-assert. Kasi naalala pa yung doktrina ng sanlibutan, huwag niyo pilitin ang anak ninyo. O, demonyo yan. Maling aral yan kasi basahin mo yung Bible. Yung anak ba hindi pwede pilitin? O, doktrina na sanlibutan yan, demonology yan, deception yan. O, hindi mo alam na yung anak niyo natututo na sa sanlibutan, napoposes ng mga demonyo na sanlibutan yung anak ninyo. Di ba? So, malalim tong demonology kasi hindi lang ito yung halatang may sakit o yung naposes na halata, no, na nagwawala. Yung nadaya ka, naging nikulok ka, demonology possession yan. Okay? Sa term ni Barbanam, religious realm. Yan. Tanong ko po kung ang isang tao po is even Christian is, halimbawa po sabi niyo po is na-possess, pero hindi siya harmful sa physical, paano po maaalis yun? Yung tinutukoy mo yung deception na possessions, yan ba yung tinutukoy mo? Opo, yung spirit na pumasok. Ito nga, di ba, yung deception hindi halata. Kasi hindi siya nagwawala. Paano mo mapapalayas yung demonyo sa deception? Ano sabi ni Kristo? The truth shall set you free. Kailangan ka magkaroon ng Berean repentance. Kailangan mo ituro ang Berean repentance. Kailangan nyo mag-evangelize. Ano yung sabi dun sa Isaiah 61? Kala nyo si Kristo lang yan? The Spirit of the Lord has anointed me to set at liberty the captives. Diba? To set at liberty. May gagawin ka para makalaya sila. Kailangan mo sila i-evangelize. Kailangan mo sila paliwanagan. Ilang taon pinaliwanagan ni George si Jerry? 2 taon? Pinagtiyagaan ni George, oh. Magtiyaga kayo. Kapatiran nga natin. Walang nag-evangelize ng mensahe na to, eh. Pero pinagtiyagaan ni George si Bargery 2 taon. Ibig sabihin, karamihan sa atin, hindi na rin tayo nakaka-share sa labas. Tayo ang actually naaakay ng taga-sanlibutan dahil priority na lang natin pag-aaral sa negosyo, trabaho. Yan lang ang priority natin. Pagkatapos niyan, pasyal na. Wala sa priority ninyo na maghigpit doon sa EA o ano. Gawin yung priority na kasing kumari higit pa sa school, higit pa sa trabaho. Ngayon, dahil naging Diyos-Diyosan, actually yung Diyos-Diyosan, yung dapat priority, saltanan Diyos, no? Naging priority yung panglupa lang. Diyos-Diyosan na yan. So, napoposes ang anak natin, napoposes yung pamilya natin. Hindi lang anak may poses, kahit magulang may poses. Yung magulang na nanghihina, kaaway yan. Yung magulang na bukod sa sarado, yung nanghihina, gawa rin ng kaaway, pinahihina ka ng kaaway, dinadaya ka ng kaaway. Wala ka nang magagawa. Huwag mo paluin yan, maliit pa yan. Huwag mo paluin yan, malaki na yan. Para yung madaya, no? Sana makita niyo yung diablo na pandaraya para huwag nyo lang ituloy. Meron dyan mahigpit, no? Pero dinadaan sa bunganga. Hindi ako namamalo. Pero pinainit nila ulo ko, eh. Kaya lumayas na lang sila. Daya ng diablo para hindi mo babalanse yung PTA mo. Kaya nasira tuloy. Nasira pa yung pangalan ng hukom. Sundin nyo yung instruction ng Diyos. Bibigyan ka ng ginhawa. Trabaho lang, walang personal lang, balansyado. Dahil tamad ka magpalo, dahil doktrina na sa libutan yan. Hindi ako namamalo, eh. Saan mo, bubuhos yung init ulo mo? Sa bunganga. Yung iba naman, namalo na, pero utang na. Ano yung kwento kay Bermio? Ay, baka si Samuel, baka mapilayan pag napalo ko. Kasi matindi ako mamalo. Bakit mo hinintay yan? May training ang hukom. Unti-unti, maliliit pa lang. Huwag na hintayin lumaki. Lumaki ang utang. So yung namalo, matinding gulpi. Yung iba naman, walang palo. Dalawang extreme, no? Di ba, daya ng kaawayan? Monology yan. Minali nila yung PTA ninyo. Bakit kayo nagpamali? Kasi may nikulok. Ang nikulok, hindi ko kailangan sundin ang aral ng tao. Kung bereyan kayo, it doesn't matter kanino galing, sa akin galing, sa iba galing. Kung yan ay
biblical, seryosohin nyo, i-apply nyo sa buhay nyo. May apat po bang anghel na pumibigil sa mundo? Yung apat na anghel, pinipigilan niya yung salot. May salot na darating sa mundo. Yan nasa tribulation. Yan yung apat na hangin. At sana pakinggan mo yung nakaraan na broadcast. Yan yung binanggit ko ulit yung apat na hangin doon sa apat na posisyon ng mga Israel sa tabernakulo. Yung pagparada nila ng tolda nila. So, tama. So, pakinggan mo yung nakaraan. So, may apat na anghel pumipigil sa apat na hangin na magbibigay ng salot sa mundo. May salot na sa mundo, pero may pinakamalala to. Ito na yung huling lala. Yan na yung ika-5, ika-6 na pakakak. Okay. Yan na rin ang unang aba. 3 aba, di ba? Okay. Yung unang aba, yan, pakakawalan nila yung apat na hangin. Paano po makakaiwas sa spirito ng demonology? Siyempre, ang master key natin pagkabereyan. Pag meron kang salita ng Diyos, hindi ka mapoposes. Pwede ka ba magkasakit? Pwede. Pero kung may mangyari sa'yo, sabi ng Bible, pinahintulutan ng Diyos yan sa ikabubuti mo. Kasi pag mahal mo ang salita ng Diyos, mahal mo ang Diyos. So, ang susi dyan, yung pagkabereyan, mababihisan ka ng salita. Pag nabihisan ka ng salita, hindi ka madadaya. Hindi ka madaling maposes. No? Mabibisto mo yung kaaway. Pag dinadaya ka, possession din yan eh. Hindi lang tinatawag ng tao possession. By the way, yung mga possession, yung mga possessed, tsaka yung may sakit, may pinalayas ang demonyo, may pinagaling sa sakit. Tingin nyo ba nakalaya sila sa demonyo? Yung mababaw na demonyo. Pero iba pa yung demonology ng Nicolaita lukewarm. Aktibong Christian ka o lukewarm Christian ka, pero ang lukewarm naman, maganda ang buhay mo, pero hindi ka nagtatanong, hindi ka bereyan, hindi ka nagkukumpara, no? Ang Nicolaita, aktibo ka, pero may bias ka. So, hindi kayo possessed, pwede ngang wala kayong sakit eh. Pero nadaya kayo kasi. So, yung master key ng Berean repentance, yan yung susi para hindi ka ma-possess, madaya. Hindi makapalayas ka rin. Kasi yung taong hindi pa siya matured Berean, nadadaya pa yan. So tuturuan nyo, i-evangelize nyo. Marami tayong kapatiran nadaya ng lukewarmness, no? Ang enjoyment nila PBB o telenovela o kung ano na pa, basta panglupa. Dapat ang pinaka-enjoyment nyo salita ng Diyos. Yan yung priority nyo. So kung mag-enjoy kayo pang lupa, segunda na yan. Dito ba Sister Shirley? Sabi ni Sister Shirley kay Bariki, ay sinusunod ko lang si Brother F na okay lang mag-enjoy ng iba-ibang bagay. Dapat kompleto ang report. Sabi ko, wag ko muna mag-enjoy ng iba-ibang bagay in vlogging, no? Unahin mo muna na ma-assert mo yung anak mo, ma-train. Dapat hindi ka makatulog kung wala pa. Parang nasa ICU hospital dapat yan. So, ibig sabihin, wag mo, sa puso ninyo, uunahin nyo yung salita bago yung panglupa. So, may pinagtapat si Remy na, dati ayoko tumawag ka kasi may nga siyang secret enjoyment sa mga ganyan pa. Hindi tuloy na a-assert si Ed. Parang 1 linggo walang singil. Hawa-hawa na yung lukewarm. So, priority nyo muna yung salita. Gusto ko idagdag itagosto. Nag-scribe naman ako Kaya naubos mga oras ko sa pag-i-scribe
kung maglilingkod tayo sa Diyos, tumbukin natin dun sa mahalaga muna. Halimbawa, mas malaking pakinabang yung robot PM, pagsasanay, kaysa paglilingkod. Kunwari, share, comment list. Ganito rin dito. Kung kailangan ng anak mo ng assert singil, unahin mo yan bago scribe. Yung scribe, pag hindi ginawa ng ebook, wala pang ebook, wala pang nagbibenta. Nakaburo lang yan. Di ba? So, dito sa bukod sa spiritual, pati na yung pangangailangan sa buhay, may mga bagay, inuuna natin, pero hindi yan dapat unahin. So, ang ibig sabihin ng worship ay priority, pagpapahalaga. Ano yung unang pinakamahalaga? Yung pagkabereyan. Sa PTA, ano yung unang mahalaga sa PTA? Yung anak magkaroon ng barkadang ka-sharing. Pag hindi pa yan na-achieve, dapat hindi kayo makatulog. Tapos, okay lang sa inyo, kumakain sila ng mga basura na yan. Mag-alala kayo. Kasi nadaya na kayo, na-demonology na kayo. Mali ang grammar ko, no? Total, nagtatagalog naman tayo eh. Ang demonology ay noun tungkol sa demonyo. Pero ang tamang term sa Tagalog, na demonyo. Pero ginagamit ko yung demonology para ma-memorize nyo lang. Pero yung tamang term, sakit lang pakinggan na demonyo. No? So, na demonology para masanay lang kayo na may noun, may pag-aaral tungkol dyan. At since mensahe ni Barbanam yan, mensahe ni Kristo yan, kailangan kayo maging aware dyan. Hindi nyo alam na paglalangan na kayo. O mukhang healthy, nag-swimming, nagbe-beach. Yun, hindi pala sila nagtatanong, hindi sila nag-assert sa anak na baby. O, magising na kayo. O, for family of Bargeri, no? Napabayaan ko sila, kaya hahabol ako. Kailangan mabuksan ang mata nyo. Pag hindi nabuksan ang mata nyo, ay malusog naman, okay naman. Kaya kahit hindi sila mag-interview sa break time, okay lang. Takbo-takbo sila, okay lang. Kasi cute naman eh. Di ba? Oh. So, kailangan mabuksan kayo. Meron ba kayong relaxation? Dapat ang standard natin, parang ICU, no? Pag walang barkadang ka-sharing yan, iba ang kinakain yan, magbabuksan ng mata natin. Oh, hindi, karamihan sa atin, nabuksan lang mata natin pag may malalang nangyari na. Huwag na tayo maghintay na malalang nangyari. Pag hindi nila habol ang word, hindi pa sila nagtatanong. Tignan ngayon, kukunti lang nagtanong, di ba? May sakit pa yan. Ituring yung may sakit sila. Pag hindi pa yan kusa nagtatanong, kunwari, sino yung dinidikta? Si Andre, si Athena. O, hayaan mo kusa sila magtanong, huwag nyo muna idikta. Sa tanong bulong nyo na lang pagalingin yung bulol nila. Pero, ang sasagot muna sa bulol nila, yung tanong bulong araw-araw o yung araw-araw na pakinig report. Pero, yung tanong, hayaan mo kusa dumating. Parang bautismo. Kusa na gusto magpabautismo ng bata. Hindi mo inutusan magpabautismo. Hinintay mo kusa niya gusto magpabautismo. That means to say, tagumpay ka sa training mo kasi napag-aralan niya, napatunayan niya, dahil wala munang wordly na barkada, nagdesisyon siya. O maglilingkod siya. Bago niya mamimit yung mga wordly na barkada, matanda na siya. 20 years old na siya, 25 years old, 30 years old na siya. Nakumpleto niyo yung 20 years na barkada niya ka-sharing. Okay, I hope naintindihan niyo, no? O sige, napahaba yung paliwanag ko eh. Kahit mo po sinasama, Brother Rep, yung Disney sa demonology. Sabi Business? cute lang naman daw yun. Business? Alam ko yung cute. Opo. Business. Alam ko na yung tinutukoy mo. Disney Yung priority po, ng tao. cartoon. Ha? Ulitin mo yung sinabi mo. Yung Disney po. Yung mga cartoon. Disney. Salamat sa tanong. Mali ang dinig ko, business ang dinig ko. Salamat sa paglinaw. Disney tsaka cute, no? Yung cute na baby, ito madalas ko sinasabi sa mga magulang. May kasalanan yung anak. Pero kakalimutan nila yung kasalanan, kaya uulitin ng anak. Bakit? Nakakita lang ng cute baby. Binigay lang ng anak yung bunga ng kasalanan dahil cute baby.
kakalimutan na ng magulang yung training. Kasi, yung laman, nakikyutan sa baby, kaya gusto nila alagaan yung baby. Di ba? Sa pag-alaga nila yung baby, kinalimutan nila yung training. Nagluwag sila sa training. Kaya minsan nga, nakakaulit yung anak eh. Oh. Dati, yung mga anak ng pastor, ilang beses na ulit. Oh. Hello, So, Brother F. may daya yung nakakakita ng cute baby. Brother F, Kailangan nyo ng hindi baby revelation. yung sinabi ni Yed. Ano yan? Ano yan? Dalawa yan. Ang naintindihan ko, Disney tsaka cute baby. Ano yung pangalawang word kung hindi cute baby? Ang tinatanong niya, bakit mo sinasabi na sinasama sa demonology yung Walt Disney, parang wholesome naman yung parang cute naman kasi. Cute kasi yan. Okay. O, naisip ko rin yan, okay? Sige. Akala ko iba cute baby. Kasi nung nakarang araw, sinasabi ko yun, dapat nagre-review tayo dyan eh. Okay. Napaka-cute ng Disney. Hindi lang Disney, gabi mga mahilig sa cartoons, no? Yung mga pambatang cartoons, ha? Hindi lang Disney yan. Disney lang yung sikat, no? Ano pa yung mga cute na bukod sa Disney? Nickelodeon. Yung mga mukhang kabayo. Ano yung pangalan ng cartoon ng kabayo? Ponies. Himakibao. So, watercolor ponies ba yun? Hindi. Anong pangalan ng cartoon na may pony? Tapos may bears. Kung titignan mo, napaka-inosente, di ba? Napaka-wholesome. May bago gawin, Brother F, yung mga labubu. Isa pa yung labubu, no? Pero may Kristiyano nagsabi, galing yan sa mga pagano, kaya may demonyo yan. Pero ang pinaka-demonyo, kahit hindi pa yan nanggaling sa deity ng demonyo, yung pagiging cute. Hawig na rin yan sa kinikwento ko yung mga magulang. Pakitaan lang nung nagkasalang anak ng cute baby, nalilimutan na nila yung kasalanan ng anak. Nalilimutan na rin nila, kailangan nila mag-training, may utang silang training. Okay? Ito, makinig kayo. Kahit nga kapatid, hindi nilalaro pa yung baby, no? Yung dapat na young people manggagawa, nilalaro pa yung baby. Ibig sabihin, imbis na turuan, yung magulang, di kuning, nilaro pa, hinarot pa yung bata. Dapat magising na kayo, magtulungan na kayo. Wala kayo sa millennium. Dinadaya ng Diablo na nasa Satan's Eden kayo. Ito yung cute, ha? Sister Yed. Lahat ng mga cute na yan, walang Diyos. Naintindihan niyo yung Satan's Eden? Mundong walang Diyos. Panuurin niyo yung pangmatanda, panuurin niyo yung pambata. Mundong walang Diyos. Yung Marvel, yan, superheroes. Ano pa? Kahit mga telenovela, pang malaki na yan, di ba? Yan Yan yung thumbnail natin ng Satan's Eden. Nung nasa Eden si Adam and Eve, na daya sila ni Satanas dahil parang walang problema, relax muna tayo. Punta tayo sa cartoons. Yung mga Disney, Mickey Mouse, Donald Duck, katulad na rin yan ng swimming nyo, pumunta kayo sa Enchanted Kingdom, pumunta kayo sa Star City. Saan kayo pumunta, Sister Remy? Iisa lang yan. Nililimot sa inyo yung Diyos, yung salita ng Diyos. Parang nabuhay kayo sa mundong ito, walang Diyos. Ngayon, pwede natin subukan yung sarili na nakanood na tayo eh. Pag pinanood nyo ba yan, nalilimutan nyo yung Diyos, malilimutan nyo yung Diyos. Kung di pa kayo matured, titigas ang puso nyo. O bakit nagsinungaling para lang makapunta sa boyfriend? Kasi umiiwas na yan sa salita ng Diyos. So marami, di ba? Lahat. Basahin nga natin yung Bible para magising tayo. 1 John chapter 2 verse 15. Pakibasa, Sister Yed. Lahat kayo magbuklat. Marami sigurong end time. End time na binanggit ko, hindi lang denominasyon. Nanonood pa ng cartoons yung anak. No? As long as nasa loob ng church, lumaki na mahilig sa tugtog, okay siya. Pwede nga siya aktibo sa church eh.
Pwede nga siya maging manggagawa, pero Nicolaita lang. Di ba? Di walang masama yung cartoons. Pinagdaanan nila yung cartoons. Pero dahil yung mundo mo ay Nicolaita na. So, okay lang, kumain sila ng cartoons kasi hindi naman sila magiging drug addict. Di ba? Hindi naman sila magiging criminal. So, okay lang, yung mga anak nila dumaan sa ganyan kasi hindi naman obligado yung miyembro na maging berean o maging mag-share. O ilan lang mag-share, magiging manggagawa. Yung iba taga-pakinig, taga-tights lang. So basta hindi sila gumawa ng kabulastugan o makapag-asawa ng matiwasay. Pero ano yung daya? Hindi sila berean. Kung ano lang sinabi, parang walang pinag-iba sa Katoliko, dating daan. O mega church ka pa kayo. Di ba? Okay, pakibasa, Sister Yed, 1 John 2:15. Pakilapit lakas ha. 1 John 2, verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. 16. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. 17. 17, and the world passes away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Ito yung will of God. Unahin mo siya. Pag inuna mo siya, mahal mo yung salita niya, naging matured berean ka na, o saka ka manood ng cartoons. O dito na tayo sa mga magulang. Hindi pa matured ang inyong anak. Wala muna yan. Meron bang bata maging matured berean? Meron, minsan nauuna. Pero, kasi pag nagkaroon na yan ng malasakit sa gawain at nag-mature, paano siya nag-mature? Hindi lang lumalim sa hukom o doktrina na ituturo niya sa iba. May anointing yan, may power yan, may selyo yan. So, alam mo, kahit hindi pa 25 years old ang anak mo, siya pa yung umaakay sa inyo, hindi ka na mahigpit sa kanya. Kasi kaya niya balansihin yan eh. Kaya niya balansihin ng anak niyo, ng apo niyo, kasi matured berean na. Ang training niyo na kumpleto niyo. Yan ay paano niyo malalaman priority na ng buhay niya salita ng Diyos? Matanong siya, naubos pa nga niya yung mga doktrina eh. Tinuturo pa nga niya eh. Naubos na niya yung basic tsaka advance eh. Tinuturo pa niya. At marami na siyang naakay. So, mas mature pa yung anak mo sa'yo, naubos na niya, bayad na yung dote niya, kahit mag-LCM siya, manood siya ng cartoons, alam niya dalhin yung sarili niya. So, ngayon, inuna mo yung mga cute Disney, cute Nickelodeon, cute Care Bears, cute na Lubabu, ano pa. Hindi mo alam. Tignan niyo yung maliliit. Sino yung maliliit natin? Si Zoe, si Iki, meron pa ba iba? Hindi lang napasok dito yung usapan yung apo ni Jake. Pero meron yung apo si Balen. Sino pa? Si Conching, napakaraming apo niyan. May malalaki na. Pag hindi nyo inuna ang salita, hindi na una ang ibang bagay. Napansin nyo, umiiwas na sila. Ayaw nila. Di ba? O may tatanungin ako, Sister Remy, Sister Yed. Kung tinanggal nyo muna yung basura, kailan mahigpit ka, at inunan nyo muna to, pag nagkakaroon na sila ng tanong, nag-e-enjoy din sila. Nag-e-enjoy din sila kahit sa Diyos. Kasi ang tingin ng mga detractor natin, kawawa naman yung mga bata. Wala silang kalayaan. Hindi sila makapag-enjoy ng kabataan nila. Okay. Tanungin kita, Sister Remy, sagutin mo lang, Sister Yed.
Di ba pwede rin maging enjoyable yung gawain sa Diyos? Sagot lang, yes or no? Yes. Yes. Pwede rin mag-enjoy sa salita ng Diyos. Pag nag-enjoy ka sa salita ng Diyos, di tama ang priority mo. Hindi Diyos-Diyosan, ha? Nauna ang Diyos. There shall no gods before me. Di ba? Nauna ang Diyos. So yung ibang bagay, okay lang. Okay lang yung Vikings. Okay lang yung McDo. Okay lang yung mga mahaling hotel na pinapasyalan. No? Okay lang. Kahit mag-abroad pa kayo eh. Kasi sa puso nyo, ay gusto ko maghanap ng ka-sharing sa Singapore. Gusto ko maghanap ng churches puntahan yung church ni God. Diba? Gusto ko unahin yung kung pumunta ako probinsya, gusto ko hanapin yung church. Diba? So, okay lang mag-enjoy ng nature na gawa ng Diyos. Pero pag inuna mo yung create sa Romans chapter 2, creature more than the creator, ayan na. Gawa din ng Diyos tong mga bagay sa sanlibutan, pero ang gusto ng diablo, kalimutan mo yung Diyos. Kaya nga yung birthday, kung pinanon yung birthday, sabi ni Anton Lavey, tuwing birthday nyo, yan ang pinakamahalagang holiday. Kasi tinataas nyo, yung sarili nyo yung pinapahalagaan nyo. Diba? Imbis na Diyos ang pahalagan, sarili mo ang pahalagahan mo. Diba? Yung turo ni Minister Nora, ni Bar Joel, ni Antit na habulin na natin yung sarili natin. Nag-enjoy na ng worldly music. Dapat paliwanagan nyo. May tulong ng Diyos, may ebidensya. At pag hindi mo binigay sa Kanya, isang araw, kasi siya naman nagbibigay ng buhay nyo eh. Isang araw, babawiin na niya. Ayaw mo siya kilalanin, binibigyan Kanya ng lakas, hanap buhay, no? Tuntungan, tubig, hangin. Lahat yan galing sa Diyos. Pero ayaw mo siya kilalanin. Buksan nyo nga yung Bible dito. Romans chapter 1 pala. Sorry. Romans chapter 1, di Romans chapter 2. Sa verse 20, which may be known of God is manifest in them. But they did not glorify Him as God, but worship the creature more than the Creator. Verse 25 yun. So simula pa sa 17 hanggang 25. 16, gospel. Power of your salvation. So 17, pinag-usapan na yung the Godhead. The whole creation. Diba? Nagtuturo sa Diyos. Pero instead of glorifying Him as God, na-focus tayo sa creature, sa creation. We did not glorify Him as God, but our focus on the creation. Verse 25, we worship the creature more than the Creator. O, di ba yan nangyari sa birthday natin? Imbis na sharing, imbis na funeral service, imbis na gamitin yung birthday para makaakay, hindi, ginamit yung birthday para lalong pambulag. Pambulag sa kaibigan, pambulag sa kamag-anak, pambulag sa sariling pamilya. Kasi tradisyon yun eh. Pero ang gusto ng Diyos, yan ang demonology. Itaas mo yung sarili mo. Diyos ka. Sabi kay iba, kayo'y magiging Diyos. Diba? Ang mahalaga sarili mo, ang enjoyment. Oh. So, yung cute Disney, walang Diyos eh. So, kahit cute siya, it doesn't mean lahat ng magagandang bagay sa mundo ay sa Diyos. Okay? Pag pinanglilimot ka sa Diyos, ginagamit ng diablo yan. Ngayon, para ma-enjoy mo siya ng tama, unahin mo yung Diyos. Paano mo unahin ng Diyos? Ito yung level dapat standard nyo. Yung anak nyo, marami ng barkadang ka-sharing. Yung anak nyo, ginagamit na sa gawain. Naglilid na ng Bible study. Naubos na niya tanungin yung basic to advanced. Maraming barkadang ka-sharing. O, malaya na siya. Abrahanda niya, naging bayad na yung dote. O, Abrahanda na siya, bayad na yung dote. Yung mga cartoons na yan, malaya na siya. O, kasi kaya na niya ibalanse. So mga magulang,
Hindi porke maganda, cute cartoons, okay lang. Di ba? Marami siguro kayong anak Apo, hindi, may iba cartoons, yung iba pang adult na yung ini-enjoy Magising na kayo. Mensahe na gusto na bawiin niyo yung mga anak ninyo habang may kaya pa. Brother Francis, tanong ko, yung mga, hindi ba yung may mga gift of healing, lahat ba sila anointed by God? Yung healing lang. Iba pa yung pagkaberehan sa salita. So yung healing, galing sa Diyos yan. Ano yung tipot larawan na yung mga demonyo nilipat sa baboy? Lumipat sila sa baboy. Marami yan. Pero napanood ko yan sa YouTube. Parehong unawa namin, pero may dagdag pa. May nakadagdag sa akin. Ano yung tipot larawan na yung demonyo lumipat sa baboy? Marami yan. Ano yung nakatagong mensahe? Ano po, kapag ka-empty ka, papasukin ka ng demonyo, empty yung baboy, kaya dun sila pumasok. Isa yan. Okay? Sabihin, pinagaling mo na, pero wala kang ginawa, no? Parang yan yung golpe de gulat, parang napatinok mo yung bata pansamantala, pero wala kang pinapagawang offensive. Okay. May permissive will ang Diyos, Bra Francis. Halimbawa, kagaya nun, pinagbigyan yung mga demonyo na makapasok doon sa mga baboy. Tama rin yan. Sige. Di ba pinalaya sila ni Kristo sa mga tao? So wala silang mapuntahan kundi yung baboy. Oo nga. Yan lang. May tipot larawan nga yan O sige. Pininto mo lang yun nasa Bible, no? Okay. Ako po, brother. Malalim to. Sige. Nagpapakita po yun ng kapangyarihan ni Kristo. Pinapakita niya yung kapangyarihan niya doon sa pamamagitan ng mga demonyo para maipakita na siya yung pagiging Panginoon niya. Okay, pwede rin yung sagot na yan. Pero ang pinakamalalim pa lang ngayon si Dalagay. O sige, Lucy. Yung mga baboy, tipo siya sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Kasi ang hayop, di naman kumikilala sa Diyos Pag ang tao hindi kumikilala sa Diyos, mas mabilis siyang maputos ng kaaway. Isa yan. Kung ikaw ay baboy, spiritually baboy, no? So, yung kay Lucy, yan ang mas lumalim na siya lampas kay Dalaga. Kasi yung baboy, hindi ba, kahit anong gawin mong linis sa kanila, babalik pa rin sila sa putik. So, katulad kay Lucy na yung sagot na yan. So, meron tayong tinatawag na spiritual baboy. Yung, di ba, pinagbabawal ang pagkain ng baboy? May type yan. So, hindi yung literal na pagkain. May type yung literal na hayop dun sa spiritual. Spiritual niya, kahit ano kakainin niya. At lulublob sa putik, mga ganyan. Si Sister Balen yata may sagot May sagot ka ba, Sister Balen? Hello. Meron pang iba ninyo nababanggit. Pero, Sister Balen, wala ka sagot, no? Sister Len Joanna, kayo. Barlito. Sige. Sige. Yung, di ba yung baboy tipo ng maruming hayop? So, doon siya pinapunta. Yun na rin yun. Hawig na rin kay Lucy, Ami. Okay? Marumi ang hayop. Pero ang malapit dyan, yan yung tipo ng Nikuluk. Okay? Kasi, hindi niya iniintindi at laging hinahanap talaga niya yung dumi. Ako ang tipo doon yung demonyo malis at kausap ni Kristo. Ibig sabihin yung demonyo yung gusto niya saan siya gusto niya. Sariling diskarte yun. Tama yan yung sariling diskarte. Pero may mas malalim dyan. Sasabihin ko na ngayon Pag hindi sila pumunta sa baboy, saan sila pupunta? Sa impyerno. Tama. Sundan nyo to May sinabi si Kristo, pag pinalayas ang demonyo, wala siyang mahanap na bahay. Para siya yung wandering Jew. Parang ikaw, hindi ka pa makauwi sa bahay, hirap na hirap ka. Ako rin pala katabang ko. Pag wala ako sa bahay, parang
Sakit-sakit ng katawan ko, no? Para kung construction work. Pagod na pagod. So ganito. Yung demonyo, sabi ni Kristo, pag pinalayas yan, sabi kwento ni Kristo, gumagala-gala yan, naghahanap ng matitirahan. Pag malinis yung bahay, babalikan niya, hahanap pa ng barkada. So, ano ibig sabihin? Ito'y image sa spiritual pag namatay tayo. Pag wala kang pupuntahan, wala kang pahinga. Siyempre, yung niligtas, walang pahinga, no? Okay? Pag hindi sila makahanap ng tirahan, babalik sila sa bottomless pit. Mahirap yun. Mas mahirapan sila ron. Kaya nakiusap sila. May sinabi sila, hindi pa namin oras, di ba? Hindi pa nila oras para makulong. So gusto pa nila gumala. So pwede ba doon kami sa baboy? Ayaw pa nila mapunta sa bottomless pit. Okay, meron pang isa, nakuha ko to doon sa sa YouTube, no? Bibigyan ko kayong clue. May kinalaman sa hanap buhay. Kasi yung baboy na yan, hanap buhay yun ng tao eh. Mga psychological idolatry. May nag-aalaga ng baboy nun kasi negosyo yun eh. May nagnenegosyo dyan. Maaring wala sila sa Israel, maaring nasa yung Gadara, baka nasa ibang lokalidad yan eh. So, ano yung mensahe dyan? Okay, wala na. Ito. Minsan, Brother Francis, yung Ano? inaalagaan pala natin, yun ang natatahanan na ng demonyo. Isa yan, no? Ito yung sinabi sa YouTube. Kung binasa niyo yung istorya ng pinalayas ng demonyo sa Gadara, instruction siya dun sa... Hindi, tatanong ko lang po yung tinatanong mo ba ngayon na related dun sa huling nasa outline, pinakahuli. Related sa outline, yung tanong ko ngayon. Oo nga, yung tungkol sa mga baboy. Oo. Baboy? Related ba yun sa clean house possessed by demons? Related yan. Okay. So, okay. Yan lang, no? Yung baboy, negosyo yan. Noon. Kung binasa mo sa Bible, tingin mo na sa Bible yan, kasi pinalabas sa YouTube, nagalit daw yung mga tao kay Kristo. Alala sila sa baboy na namatay. Kasi negosyo yun eh. Pero hindi sila nag-aalala doon sa taong na-possess. Parang ngayon, yung pandibig sa baboy. Oo nga, ganito nga. Yung tao, nag-alala sa baboy, pero hindi nag-alala doon sa na-possess. Alam niyo ba, takot na takot yung mga tao doon sa na-possess? Isang lugar lang yan, yung nag-aalaga ng baboy tsaka yung na-possess na kinadena. Yung kinadenang na-possess, sinaniban, gumaling. Pinoproblema ng mga tao yan eh. Pero hindi sila nagdidiwang doon sa gumaling na tao. May instruction si Kristo doon sa gumaling na tao. Pumunta ka sa lugar na yan at ituro mo yung sinabi ko. Patotoo mo. So, ibig sabihin, pagpapatotoo, may anointing pala. May pinagawa Diyos sa tao. Pero yung ibang mga tao doon sa kapaligiran, yung mga tao doon sa bayan na yan, nag-aalala doon sa baboy na namatay. Hindi sila natutuwa na nagdidiwang doon. Ano yung type niyan? Yan, katulad sa atin, yung priority natin, nasa hanap buhay, nasa school, sa gawain bahay, pero wala doon sa salita. Dapat mahigpit tayo. Dapat nauna tayo din sa salita. Okay? So, yung... paano kung Kristiyano may muhi? May sa kapwa, Kristiyano, ano yun? Anong ugali yun? Yan ang sinasabi ko nga. Yan yung Nicoluk eh. Espiritu ng kababuyan. Hindi, yung baboy mostly, lukewarm yan. Pero, yung muhi, Nicolaita yan. Ganito. Kasi espiritu natin eh. Hindi, meron tamang muhi, meron maling muhi, o galit, no? Mamuhi tayo sa Nicolaita. Mamuhi tayo sa lukewarmness natin. Mamuhi tayo sa mali natin, pero mamuhi tayo sa kaaway, sa daya ng kaaway.
huwag tayo mamuhi sa kapwa natin, nadadaya lang ng kaaway. Kasi pag namuhi tayo sa kapwa natin, nadadama yung pagkaberehan natin. Ayaw na natin makinig, ayaw na natin magtanong, ayaw na natin makipag-fellowship, ayaw na natin makipag-usap. Ako mo? Oh. Yun ang muhi na ano. Yung muhi sa kapwa, yan yung kasalanan. Ang tunay nating kaaway, hindi yung mga nadaya ng kaaway. Yung nadaya lang sila ng kaaway. Mayroon kasing verse na ang ating kalaban, hindi laman at dugo. Diba? Tama. Kung hindi espiritu, nasa impapawid. Na nag-ikot-ikot. Parang sinabi mo kanina, yung naghahanap ng maasisila. Yan, di ba? The prince and power of the air. Oo. Kaya dapat, maano natin, Kristiyano tayo, maiwasan yung ganung ugali. Na mamuhi ka sa kapwa mo, di naman ano. So, ganito sis, bakit tayo may hukom ministry? Kaya tayo may hukom ministry, magpapakorek tayo. Kunwari, meron tayong muhi sa kapwa. Huwag natin alagaan. Lumapit tayo sa hukom, magpakorek tayo na nawawala yung pagkaberehan ko dahil dito. Kung ayaw natin kumonsulta, dapat hindi tayo naapektuhan. Tignan mo, marami sa atin nagpapa-apekto, pero ayaw na natin kumonsulta sa hukom. Paano di maapektuhan kasama mo eh? Tama. Kailangan, so ito pagsubok din ng Diyos. Demonology rin to, parang pagsubok din ng Diyos. Parang pinahintulutan ng Diyos masubukan si Adan at Eva. Ang pagsubok natin, kaya mo ba lunukin ang pride mo, magtanong dun sa tao? Magpaturo dun sa tao? Kaya mo ba makinig dun sa tao? Matuto dun sa tao? Kaya mo ba magpaturo dun sa tao? Kaya mo ba i-session yung tao? Kunwari, wala rito yung gusto kong session. Kunwari, may alitan. Kaya mo ba yung asawa mo ilapit mo sa hukom? I-session mo kami, correct mo kami. Di ba? Karamihan kami nang bahala. Kala mo wala nang hukom kailangan. Parang matured na hukom na. Nadadala niyo ba sa maturity yung asawa mo? Kung hindi mo pa nadadala, magpa-session ka, magkonsulta ka. No? Kung nakakaramdam ka ng ganyan, lumapit ka, magkonsulta ka, magtanong ka. Katulad din yan yung pray-iyak. Lagi tayo nagko-confess, kaya nakikita natin yung mga mali natin. Sabihin natin may mali ang iba. Pero pag nakita mo yung mali mo, hindi ka na mamumuhi sa kapwa mo, maaawa ka sa mali ng iba. Imbis na magalit ka sa iba, maaawa ka pa sa kanya. At gumagawa ka ng paraan na magkaroon ng komunikasyon sa kanya. Siya pa yung iiwas sa'yo. Sabi sa Bible na nilagyan mo ng baga yung ulo, ibig sabihin, yung bumbunan niya, ibig sabihin, siya'y nahihiya sa'yo. Ika'y lumalapit sa kanya, siya'y nahihiya sa'yo. Kinapalan mo yung mukha mo para makausap siya. Di ba? Lunukin mo yung pride mo, lunukin mo yung... Kasi pag may muhi ka, ako, syempre, lahat tayo, kalaban natin. Yung pinaka malaking detractor ko, malaking kasiraan, hindi siya personal to kawawa rin yung kapatiran. Inontak ko, kinausap ko, ayaw ko replyan. Yung kwento ko tungkol sa kanya sa ibang tao, finoward ko sa kanya. Para pakita ko, patas ako pinapakita ko sa yung sinasabi ko sa ibang tao yung tungkol sa'yo. Gusto ko mag-usap tayo. Gusto ko ipakita sa'yo mali mo. Kung ayaw mo, ikaw yung Nicolaita Lukwan. Pero sinisikap ko. Di ba? Tuwing may pagkakataon, may iba kasi yung nagkita kayo, pero, kunwari mabait, parang kung mahal mo siya, sasabihin mo yung mali niya. Sasabihin mo yung mali niya. Okay. Kung maaari nga, magsama ka ng witness, magsama ka ng ibang tao. Sabi nga ng Bible, buong church na para lang yan, maituwid. No? So,
So, bawat tao may mali. Lumapit kayo sa hukom kasi hindi kayo lumalapit sa hukom. Ibig sabihin, traditional na ulit. Taniman na ng muhi, di ba? No. So, kung marunong kayo lumapit sa hukom, to payuhan mo yung mga kilala mo, marunong ka lumapit sa hukom, then nanagumpay ka kasi yan ang gusto ng Diyos. Magpakumbaba ka, magpatuwid ka. Okay? Pride kasi, Sir Francis. Tama, oo. Lalo nung mas mataas ka sakay sa akin. Ganun lang yun eh. So, lahat ng tao nagkakamali. Halimbawa, mas mataas sa akin. Ba't siya lalapit sa akin? Mas mataas siya sa akin eh. Siyempre, pride. So, ang turo ni Kristo, pakumbaba ka, makipag-ayusan ka, makipag-komunikasyon ka, kahit ano yung turo ko, may isang kapatid, tanungin nyo, o, ng aral, baka sumagot siya, di ba? Nahiya na yan lumapit dahil bumakbak na sa akin eh. Di ba? Pero, kung sa okay lang, ang habol natin, Berian, pag-ibig sa isa't isa. Ngayon, ang topic natin, demonology. Pumapasok ang kaaway. Yan ang tinatawag kong Nicolaita lukewarm. Ang Nicolaita, sinupil mo yung tao. Siyempre, ministry yan, di ba? Sa sarili mo, pwede bang ganyan? Oo, sinupil mo na magkaroon kayo ng komunikasyon. Di ba? May inimbita ako taga ibang end time papunta, ayaw pumunta. Pero mabait sa akin. Yung bait niyan, pakitang tao lang yung bait na yan. Ang tunay na bait, ang tunay na humility, hindi ka sarado. Okay? Willing ka pakinggan yung gusto sabihin. Kung kaya tayo may hukom, minsan hindi tayo maka-approach sa tao, pwede natin daan sa hukom. Okay? Whether na ano nang hukom yan o hindi, yan yung yan ang papel ng ng priest. Okay. Yung sa sa Matthew 17:21, parang nabanggit po kasi doon na mas malakas yung pinalaya si Jesus Christ na demonyo. So ibig sabihin po ba nun parang may iba't ibang ranggo ganun or klase ng Tama. Yung letter A, ang tingin ng mundo, letter A, possession, no? Ay, pala, si Pablo ang tinanong, ikaw, sino ka? Sinabi niyan, legion siya. Sabihin, marami. Legion. Si Kristo nagtanong yan sa sa Kristo ba? Sabi niya, legion. Sino ka? Hindi, si Pablo din eh. Yung nahubaran. Inabaran. Yung ni Skeva, hindi ko nabasa yung legion doon kay Skeva. Pwede mo check na lang Pero si Kristo sinabi ng legion. Yung letter A, yung possession, sa mata ng sanlibutan, yan ang pinakamalala. Doon sila na alarma, doon sila na maasikaso. Doon sila hindi makapamasyal dahil alala sila sa anak nila. Pero ang pinakamalala yung letter C. Yung letter A, sa mata ng sanlibutan, yan ang pinakamalala. Pero sa mata ng sanlibutan ng letter C, hindi yan pinakamalala. Kasi mukhang matino yung tao. Pero ang pinakamalala ang letter C. Kasi ang letter C, deception yan eh. Hindi alam nung taong nadaya na kaisa niya yung diablo. Itong possession, hindi niya kaisa yung diablo. Itong deception, kaisa mo yung diablo, hindi mo alam. Nagagawa mo yung gawa ng diablo. Okay? Anong pinagmulan nung yung All Saints Day? Tapos nung time ba na yun, nagsisindi na rin sila ng mga kandila. Di ba sa mga pinto kasi ngayon, di ba, nagsisindi sila ng kandila. Nag-start na rin ba siya dati, kasabay niya, yung All Saints Day? Meron. Nag-start na yun dati, meron ibang video dyan, no? Katoliko, ganyan. So, siyempre, Katoliko yung All Saints Day, All Souls Day. Inaalala raw nila yung mga banal, no? Yan ang gawain ko nung araw. Pero bago tayo mag-Katoliko, All Saints Day, All Souls Day, merong pinanggalingan yan. Yung Halloween nga, may pinanggalingan eh. Saliksikin nyo na lang. Sinagot ko lang meron. Pero hindi ko na i-detalye kasi hindi lahat ng detalye na alala ko. Okay? Pero may broadcast ako niyan dati. May konting speculation doon. Parang dyan namatay si Nimrod. Ayan. Okay. So check nyo na lang yan. Paano mo i-inline yung Celtic Festival of Samhain
dun sa Halloween? Kasi di ba parang Sabi ko, pinagsabay. Sabi ko, nanghula ako na doon namatay si Nimrod. Pero sa ibang kultura, sa Celtic Festival, si Baldur. Baldur ang pangalan nung namatay sa kanila. Baldur dead. So, pwede mo i-search Baldur dead, no? Parang pinaglalaman nila. So, naging holiday. Hula ako yan. So, check mo kung baka mali ako. Okay? So, ang question ko doon, di ba binanggit doon yung regarding doon sa Celtic Festival. Ano yung ang tawag niyan? Ano ba yun? Yung naging, nito sa mga Christian people, parang naging, naihawa nung festival na yun. Hindi ko alam ito sa Tagalog. Yung Katoliko, ginawa nilang All Saints Day. Di ba? Alam mo, may pista ang Diyos. Yung pista ng Diyos, may type and shadow yan. Yan ang una natin alamin. Ano yung pwede natin alternative pala na celebration para ma-value natin or ma-align natin yung faith natin pagdating sa Halloween? Halimbawa, yung broadcast ng demonology. Samantalahin mo yung Halloween para mag-seminar ka sa mga churches o sa mga kahit unbeliever na kaibigan. Mag-seminar ka. Mag-alok ka ng seminar. Wala na tayong oras doon kasi hindi tayo organisado eh. So, dapat, yung church natin, nag-aalok ng seminar dyan. Hindi na tayo nakaseminar, hindi na kayo nakasaliksik. Ngayon, ang habulin nyo lang, birthday. Sa sobrang bagal natin, ngayon lang kayo nag-aalok ngayon pa lang kayo mag-alok ng pang Christmas birthday. Baka sa bagal natin, maswerte tayo kung mayroon tayo maseminaran, no? So, sana alok kayo ng tungkol sa Christmas birthday. Itong demonology ko nga, bukas, lampas na yung Halloween eh. So, yan ang dapat yung ginagawa. Kunwari, Valentine's. Ang buong mundo nagse-celebrate ng Valentine's. Samantalahin nyo para makaseminar ng LCM. It doesn't mean sinasamba nyo yung holiday ng Valentine's. Kundi sinasamantala mo para buksan sila. Ganyan din Christmas. Yung Christmas, may paganong festival yan eh. Pero samantalahin nyo yung Christmas para mamensahehan sila sa tunay na kapanganakan ni Kristo. O yung spring and fall. No? Yung 2 birthdays at marami pa iba. Napakarami na revelation tungkol sa birthdays. Ngayon pa lang dapat nag-aalok na kayo. Kasi ngayon pa lang, nagki-Christmas sa fever na yung tao sa mundo eh. Samantalahin nyo yung fever na yan. May Hanukkah pa yung Hudyo. Di ba? Ang dami nyong pwedeng i-share. Okay. So, yan ang dapat nyong gawin. Wala kayong pinaghandaan. Ibig sabihin, lumipas na. Pagkakataon yan eh. Parang birthday natin, gamitin natin birthday natin para makamensahe, maka-akay, maka-workshop, Hindi natin gamitin birthday natin na sariling enjoyment lang. Kundi maka-akay ng iba, maka-Bible study ng iba. Yan. Ganun na rin yung yung Halloween, yung All Saints Day, All Souls Day. Pwede nyo talakayin yung impyerno. Diba? Ano pa? Yung Christmas. Yung Taglagas, yung Tagsibol, mahal na araw. Yung Valentine's. Samantalahin nyo lahat yan. Kahit nga January 1 pwede kayo mag-seminar tungkol sa ano ba yung New Year ng Hudyo o New Year ng ng season. Yan. Okay. Alam naman natin na pag namatay yung tao is dalawa lang yung posibleng kalagayan niya, either hell or paradise. Pero bakit may mga nakikitang familiar spirit or kamukha ng mga taong namatay? Anong klaseng demonyo yung mga nakikita natin and bakit sila nanggagaya? Ang tawag dyan, doppelganger. So, part ng demonology o part din ng pangitain na pinahintulutan ng Diyos. Pag sinayang pangitain, pinahintulot ng Diyos yung residual, tawag yan, residual memory. Pero, yung iba dyan, doppelganger ng demonyo kasi nag-impersonate ang demonyo.
So doon nang binondo kami ni Barlito, dati namin church, marami silang nakikita doon. Akala nila yun pala nasa lubong nila sa kabilang kalye o kabilang bahay, kabilang kwarto. Di ba nandiyan ka? Tapos natakot sila. Multo o doppelganger, ano man yan, no? Doon sa building na pinagdausan.